Ang pechay, isa sa pinakamurang gulay. Kaya naman ito ang aming ineksperimentohan para sa isang kakaibang handa na binibidahan ng sarap at sustansya. Sa panahon ngayon, meron pa bang mura? Sa panahon ngayon, wala nang mura. Meron mga Tagalog vegetable map. Sa kabila ng nagtataasang mga bilihin, may good news pa rin kaming nadiskubre. Dahil ngayong buwan, ilan sa mga paborito nating gulay, hindi nagtaas ang presyo at kabilang na rito ang... Ay, pechay! Sa ngayon, naglalaro pa rin ang presyo nito sa halagang 10 pesos kada tali. Talagang jackpot ka, hindi lang sa presyo, kundi pati na rin sa lasa at sustansyang dala ng pechay. Mayaman kasi ito sa vitamin A na pampalinaw ng mata at vitamin C na pampalakas ng resistensya. Taglay din ito ang folate na nakakatulong sa pag-iwas ng heart disease at pananakit ng tiyan at ulo. Dito sa Tagaytay, sikat na sikat ang pechay bilang pansahog sa kanilang specialty na bulalo. Kaya naman dito namin dinayo si Chef Gina Resurrection. Para sa chicken stuffed pechay, maghanda ng pechay Tagalog, manok, sili at patis. Maghiwa na rin ng bawang, sibuyas at kamatis. At magpiga ng niyog para sa gata. Sa isang mainit na kawali, sama-samang igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Pag lumambot na ang kamatis, isunod na ang gata ng niyog. Habang hinihintay maluto ang ating sauce, pwede nang timplahan ng asin at paminta ang chicken fillet at ibalot sa dahon ng pechay. Yung isang pan, lalagyan natin ng sauce na ginawa natin kanina. Pagkatapos, ilagay na natin yung manok na binalot sa pechay. Ilagay ito sa kawali at dito ibuhos ang nilutong sauce para manuot at kumapit ang lasa ng gata. Tatakpan natin, pakuluan hanggang sa matuyo. Hinaan natin ang apoy para antayin natin na matuyo yung sauce. Kung type nyo ang kaunting anghang, pwede itong lagyan ng sili. Lagyan din ng kaunting patis. Hintayin lang matuyo ang sauce at pagkatapos, ready na tayo for plating. Ayan! Sino ba naman ang hindi matatakam sa makulay na recipe na ito? Ang chicken stuffed pechay, mapagsasaluhan ng hanggang 5 katao sa halagang 85 pesos. Ngayon naman, gagawa tayo ng siomai gamit ang pechay. Gawing mas healthy ang siomai gamit ang pechay. Maglabas na rin ng baboy, malunggay, asin at paminta, dahon ng sibuyas, itlog, breadcrumbs at carrots. Sa isang bowl, timplahan ng paminta at asin ang pork. Haluan ito ng malunggay, carrots at dahon ng sibuyas. Dagdagan din ito ng itlog para magdikit-dikit ang mga sangkap. Isunod din ang breadcrumbs. Next, ihanda na natin ang pambalot, walang iba kundi ang pechay. Basain lang sa mainit na tubig ang dahon ng pechay para ito'y kumunat. Pagkatapos ay ibabad naman ito sa malamig na tubig. Sa proseso nito, hindi madaling mapupunit ang ating pechay. Ilagay na rito ang ating siomai mixture. Para mas maganda tignan, pwede rin gawing toppings ang carrots at itali ang pechay gamit ang dahon ng sibuyas. Pwede na itong i-steam. Matapos lang ang ilang minuto, pwede nang iserve ang napaka-unique na malunggay siomai wrapped in pechay leaves. Mapagsasaluhan nyo na ito sa halagang 70 pesos lang para sa 4 na tao. Alam nyo ba na ang pechay pwede rin sa fishbowl? Para sa isang healthy merienda, maghanda ng pechay, tilapia, luya, kamatis, patatas, carrots, bawang, itlog, cornstarch, asin at paminta. Lagyan ng luya ang pinagkuluan ng isda para maalis ang lansa. Pagkatapos, pakuluan natin ulit dito ang hinimay na tilapia para kumapit ang lasa ng luya. I-drain ang fish stock at ilipat ang isda sa isang bowl. Ihalo naman ang dinikdik na pechay sa isda at timplahan ito ng asin at paminta. Haluan din ito ng itlog at cornstarch. Gamit ang blender, durugin ng maigi ang mga ingredients, kabilang na ang patatas at carrots.
Pagkatapos ay ready na ito bilugin at prituhin. Ang healthy fish balls na ito, good for 8 at matitikman na sa halagang 65 pesos. Pinatikim namin ang mga pechay recipe na ito sa mga turista dito sa Tagaytay. Ano kaya ang say nila sa mga masusustansyang pagkaing handa namin? No, yung ginataang pechay, ang sarap-sarap talaga niya. Malinamnam. Sabi ko nga ito sa mga kaibigan ko. Salamat sa pechay! Ang mga nakasanayang pagkain tulad ng baboy, isda at manok, nabigyan na ng bagong sustansya at kulay.